hindi na tinuloy kasi gaya ng sinabi ko, pag yan ay inilagay nila sa witness stand, nako, giba, lalong magigiba sila. Ano po masasabi ninyo sa credibility nitong si Attorney Lotok ngayong inusisa siya ni... Bago tayo pumunta ron, nakalimutan mong tanong ngayon ang reaction Yes. ko na sinabi ni Inday Sara. Yes, Attorney. Gaya po ng paulit-ulit na nating sinabi. Sabi ni Inday Sara, talong nakikita na walang ebidensya o kulang ang ebidensya. Kung matatandaan po ninyo dito sa programa natin, sinabi na natin na unang-una pa lang arantsada nitong kasong ito, sinabi natin no case, walang batayan ang mga articles of impeachment. Ito'y talagang plinano, pinag-isipan upang siraan, tanggalin sa kanyang pagkandidato bilang presidente si BP Sara at sinimulan yan noong pinakulong nila ni rendition ang kanyang ama. At yung kanyang impeachment, sunod-sunod yan, talaga naman nung walang, di ba every time niyo akong tinatanong sa interviews, sabi ko, sa tingin mo ba, kulang ang ebidensya o malakas ang kulang? Wala ngang ebidensya eh. Kaya kung sino-sino na lang ang testigong binibigay nila. Kagaya nung witness, walang testigo nila. Sabi natin, ano bang say-say ng testigong ito? Pinipresenta nila para patunayan na nangyari yung pagsasalita sa online press conference in Daysara. Sabi natin, wala naman nagki-question yan eh. Ano say-say niyan? Ang mangyayari pa niya ako gaya ng nangyari nung testify, nagkakandaloko-loko tuloy ang kanyang mga sagot sa tanong ng depensa kaugnay sa investigasyon. Pareho din. Puntahan na natin itong isang testigo rin, yung pangalawang testigo. Naratin lang gusto, kaya mapapansin ninyo, itong testigong pangalawa, itong abogado, ginagamit niya yung pagka-abogado niya, halata mo, na umiiwas sa lahat ng tanong. Simpleng tanong, kagaya ng bawa, yung tanong na, anong mga kaso ang inihabla sa'yo? Salit na sabihin niya, ang sagot niya, ordinaryo sabi ng mga ahente. Makikita niya ang pag-i-evade niya. Hindi niya masabi kasi yung pala, ang mga kaso palang nangarap sa kanya, merong robbery. Yung robbery, ang robbery ay ang pagnanakaw na may kasamang karahasan. Pagnanakaw, merong theft, unlawful arrest, arbitrary detention, meron pang perjury, pagsisinungaling. Biro yung klaseng kasong yan, paano mo ngayon masasabi na credible itong testigong ito? Another thing, alam po ninyo, sa dami ng mga tanong kahapon, walang galang na sa mga nagtanong, ang pinaka matinding tanong na ibinigay kagabi ay yung kay Robin Padilla nung siya ang huling nagtanong. Kasi kung matatandaan po ninyo, itong testigong ito, at ang prosecution, ang pinaka-focus nila ay yung grave threats, saka yung sedition, na di umano, yung mga salita na pinahayag ni BP Sara sa kanyang press con ay naghihikayat ng pag-aalsa at galit ng tao sa gobyerno. Diba? Yun ang sinasabi, pati yung dangerous tendency rule, tinignan daw nila yan, na lahat ng mga salita mo, parang nag-uudyok sa taong bayan na magsagawa ng mga karahasan. Kaya tanong ni Robin Padilla, yung mga huling tanong niya, anong mga ginawa? Mayroon na bang mga seditious acts o mga gawain na ginawa ng taong bayan
dahil sa mga payag ni VP Sara. Mula nung ito'y nagsalita, 2 taon na nakakaraan. Meron ba? Ang sagot, wala. Tinanong pa siya, yung mga rally, yung mga nakita nating rally, nakita mo ba si Inday Sara doon? Wala rin, hindi sabi niya hindi. Doon lang ako makikita niyo. That crush the testimony of this witness insofar as it claims that the very remarks of Inday Sara provoke the people from rising against the government, from committing acts of violence, committing acts of sedition. Wala lahat yun eh. Doon lang, giba na kayo. Tapos, yung pala ito napakadaming kaso. At hindi niya masabi-sabi. Kasi nga, pag sinabi niya yun, wala, sira na siya. Kaya kailangan pa si Senator Robin Padilla maglagay o maglathala sa publiko sa pamamagitan ng impeachment trial. Ang hindi ko maintindihan. Ito na sa bagay, naiintindihan ko. Itong ombudsman, tagal na pala yung mga kasong yan. Ay hindi na-actionan. Bakit nga naman hindi? Gaya nga na sinabi ni Senator Robin Padilla. Ikaw pala ang golden boy ng NBI. Maya pinopromote ka. O yan. Kaya pala, ganyan ang mga payag mo. Tsaka tingnan nyo, i-review nyo kung kayo may video sa mga payag niya. Talagang napaka-evasive. Palagi siyang umiiwas sa mga tanong, simpleng tanong, yes or no. Ang dami niya, kailangan pang D18 mo, pati presiding officer, kinulit na rin siya. So ito gaya ng sinabi natin, ang mga testigo so far ng prosecution sa halip na makatulong sa kaso nila ay lalo silang nababaon na walang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, kaugnay ng isyong yan ay iniurong na nga ng House Prosecution Panel ang pagsalang sa witness stand ng 2 pang testigo nila sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara. Marami pa naman sana excited na makinig sa pagsasalita ni Attorney Zulaika Lopez pero hindi na tinuloy ng prosecution. Ano pong komento ninyo dito, Attorney Sal? Hindi na tinuloy kasi gaya ng sinabi ko, pag yan ay inilagay nila sa witness stand, nako, giba, lalong magigiba sila. Makikita ron kung paano ino-press ang testigo at si Inday Sara. Kitang-kita ang ebidensya. Sinabi na natin yan na nung ako tinanong anong masasabi ko, wala. Delikado, lalo. Masyadong mapanganib. Na-realize nila yan. Kaya lang, ang ano ko, hindi ko maintindihan talaga itong presiding officer nito. Na hindi umiimik kasi yung abogada na pinuna na natin nung una pa lang, di ba? Natandaan nyo? Itong abogadang ito, na pinagsalita nila, ang hilig talaga nito sa publisidad. Kasi ito yung inilarawan sa atin nung unang araw pa lang na siya magpipresent ng testigo. Yung pala, nilinlang tayong lahat at nagsalita lang, propaganda lang siya doon para ipakita niya, abogado rito, ay yakit-iyak, nanira na siya. Ano-ano lang sinabi niya. Ganun na naman ang ginawa niya kagabi. Sasabihin niya lang, kasi kung ano po yung abogadong matino at hindi gagamit ng plataforma para magpropaganda laban sa kalaban, sasabihin lang, kami po ay nagdesisyon na hindi na namin tatawagin itong 2 testigong ito, yung si Lopez, itong testigong ito, sapagkat sa tingin namin hindi na kailangan. Tapos na, dapat yun lang One sentence lang, tapos na. Pero ang ginawa niya, 35 minutes, nag-i-speech na naman siya ron. At sinisiraan niya naman kung ano-anong mga sinasabi niya. Para lang yung camera nakatutok sa kanya for 35 minutes. Ang hilig mo dahil. Talaga naman. Yun. Wala talagang circus. Propaganda proceeding. Gaya ng sinabi ko.